Case point of view. Napakalupit talaga ng buhay. Yun ang napagtanto ko nang katatapos ko lang makausap ang aking tiyahin sa kabilang linya. Umuwi na kasi ang magaling kong ina matapos ang 2 dekada niyang pag-iwan sa akin dito sa Pilipinas. Umuwi siya kasama ang kanyang napangasawang incheck at may anak na sila. Ngayon, ipinaalam ng aking tiyahin na hinahanap ako. Pero wala akong nararamdaman kung hindi iritasyon. Mas maganda kung kinalimutan na lang niya na may anak siya. Total ganun naman ang ginawa niya sa loob ng 2 dekada. Agresibo kong kinuskus ang damit na aking nilalabhan habang iniisip yon. Iniwan niya ako sa tiyahin ko para makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero ilang buwan lang, hindi na niya kami kinokontak o pinadadalhan man lang ng pera. Kasi nag-asawa na pala siya ron. Lumaki akong may tampo at galit sa kanya kaya ngayong umuwi siya. Hindi ako kailanman nakaramdam ng saya kahit konti lang. Kay! Kay! Lumabas ka riyan! Kay! Napahinto ako sa paglalaba nang marinig kong muli ang boses na yun sa labas ng bahay namin ng aking nobyo. Sinabayan pa yun ng malakas na pagkakatok na halos sirain ang pinto. Kaya wala akong choice kung hindi ang itigil ang ginagawa at lumabas ng banyo para pagbuksan ng halos nagwawala ng tao sa labas. Bakit po? Pagbungad ko nang buksan ko ng pinto. Nasaan ang nobyo mo? Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabayad ng utang niya. Wala siya rito eh. Baka naman may iniwan siyang pera sa'yo. Bayaran mo na. Luging-lugi na ako sa negosyo ko kasi hindi nagbabayad ang mga umutang sa akin. Isa na rin si Ricardo. Wala ho siyang iniwang pera sa akin eh. Imposible! Nobya kanya kaya't sigurado ako na iniiwanan kanya ng pera. Panti nga hindi ako makabili-bili aling kusing. Kasi hindi naman nagbibigay ng pera sa akin si Ricardo. Sinungaling! Bayaran mo na lang ang utang niya para matapos na ito. Pabalik-balik na ako rito pero matigas talagang ulo. Bayaran mo na, Kay. Pagod ko siyang tiningnan. Wala nga akong pera dito, aling kusing. Kung gusto mong maningil, magtungo ka ron sa madyungan. Doon tumatambay si Ricardo. Umusbong muli ang galit sa kanya mga mata. At ako pa talagang papupuntahin mo? Sabihin mo dyan sa nobyo mo na magbayad na siya ngayong linggo. Kasi kung hindi, ipapupulis ko siya. Maliwanag. Napasabunot na lamang si aling kusing sa kanyang buhok bago niya lisanin ang aming bahay. Doon ako nakahinga ng maluwag at agad sinara ang pinto. Miserable ang buhay ko magmula nang makipag-live-in ako sa nobyo kong si Ricardo. Mula kasi nang nasa isang bahay na kami, lumabas ang tunay niyang kulay. Nalulung siya sa sugal ng magtagal at naging lasinggero. Kapag nasosobrahan sa kalasingan, nambubugbog pa. 2 taon kong tiniis ang ganong ugali niya. Hindi ko siya maiwan-iwan kasi mahal ko siya. At siya lang ang taong nagmamahal sa akin. Kaya tiniis kong lahat. Umaasa na magbabago na siya kaso mas lalo pang lumala. Hindi pa nga kami kasal ngunit ganito na katindi ang aking nararanasan sa kamay niya. Iwan mo na nga yung nobyo mo, Kay. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo't nagtitiis ka riyan? Umuwi ka na lang dito at harapin ang nanay mong naghahanap sa'yo. Hindi ko na nga sinabi kung nasan ka kasi yun ang gusto mo. Pero kapag punong-puno ka na ng bugbog, baka sasabihin ko na sa kanya. Hindi yun mangyayari, tiya. At saka bakit ba ako hinahanap ni nanay? May irereto kasi siya sa'yo na Chinese para masama ka na raw niya sa China. Kaya alisin mo na yung tampo mo sa nanay mo at magpakatalino ka. Iwan mo na yung nobyo mong walang kwenta at bumalik ka na rito. Sasagot na sana ako kaso narinig ko ang boses ni Ricardo. Kay, buksan mong pinto, Kay. Sino yun? Nobyo mo ba yun, Kay? Lasing na naman. Halos singhal na wika ni tiya sa kabilang linya. Napapabuntong hininga na lang ako. Opo, ibababa ko munang tawag, tiya. Mag-usap tayo ulit ha. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita at ibinaba ng tawag. Pinagbuksan ko si Ricardo ng pinto at napaatras ako nang mapagtanto na hindi lamang siya mag-isa. May kasama siyang babae na inaakbayan niya. Ngumisi si Ricardo nang makita ko. Kay, nagluto ka ba? Oo. Binalingan ko ang babae. Sino ka? Naghalikan silang bigla sa harapan ko na nagpadurog ng puso ko. Litong-lito ako sa nangyayari. Ano bang ibig sabihin nito? Siya ang bago kong girlfriend, Kay. 2 na kayo sa buhay ko.
Hindi ako nakapagsalita sa sobrang gulat. Napahagik-hik silang dalawa nang lagpasan ako samantalang ako. Namumuo ang luha sa aking mga mata. Seryoso ba talaga to? Talagang nagawa pa akong lokohin ng harap-harapan ni Ricardo? Ang sarap naman ng luto, mahal. Narinig kong wika ng babae sa kusina. Kumakain na pala silang dalawa sa niluto ko. Kumuyom ang aking kamao. Magaling magluto yang si Kay eh. Kaya ako ngayon inilibin kasi magaling sa gawaing bahay. Mahal na mahal ako kahit wala akong problema rito. Ngayong nandito ka na, dalawa na tayong pagsisilbihan niya. Umawang ang labi ko sa narinig. Hindi ko matanggap. Ano? Nilibin niya ako para pagsilbihan siya? Sumugod ako sa kusina. Nadatnan ko pa silang nagsusubuan. Halata sa kanilang dalawa na lasing sila. Kasi amoy na amoy kong alak. May lason yan. Anunsyo ko. Namilog parehong kanilang mga matatang babae naman. Iniluwa niya ang kanyang kinakain. Napasugod pa sa lababo para isukang kinain niya. Samantalang si Ricardo, napatayo para lapitan ako at hawakan ng mahigpit sa braso. Ano bang problema mo? Ikaw, anong problema mo? Bakit ka nagdadala ng babae rito? Nakalimutan mo bang may girlfriend ka? Ano ngayon? Bahay ko to. Ikaw, nakikita ka lang rito eh. Kaya wag mo akong uutusan. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Seryoso ka ba talaga, Ricardo? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Wala ka nang kwentang lalaki, dadagdagan mo pang problema mo. Tumahimik ka kung ayaw mong bugbugin na naman kita. Sige, gawin mo. Tutal gawain mo ito, di ba? Nananakit ka ng babae. Hindi ka na nga naging mabuting boyfriend sa akin. Nagdagdag ka pa ng babae mo. Sinabing tumahimik ka. Sigaw niya at sinampal ako ng malakas na halos magpabingi sa akin. Narinig kong pagsigaw ng babae niya sa takot. Umikot saglit ang aking mundo at halos humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan dahil sa kanyang ginawa. Manhid na ang katawan ko sa kanyang ginawa. Kaya't natawa na lamang ako at binalingan ng babae na ngayon ay naistatwa niya sa kanyang kinatatayuan at putlang-putla na. Gusto mo ba talagang maging number 2 ni Ricardo? Nananakit siya ng babae. Gagawin niya rin to sa'yo. Sinabing tumahimik ka! Hinila ni Ricardo ang aking buhok at hinampas niya ako sa pader. Pumuti ang aking mata sa kanyang ginawa at nagpadausdos na lamang sa pader dahil sa sobrang panghihina. Matagal na akong nawala ng pagmamahal sa'yo, Kay. Mula nang ibinahay kita, napagtanto ko na hindi kita mahal. Pero dahil wala ka namang nanay at may pakinabang ka naman sa akin, kaya hindi kita pinapaalis. Dinurog niya lalo ang aking puso dahil sa kanyang revelasyon. Hindi mo nga ako kayang ipapulis kahit halos mamatay ka na sa bugbog ko? Ganyang ka kamartir. Kaya akala ko ayos lang sa'yo na magdala ako ng iba rito. Kasi martir ka naman, di ba? Lahat kayang tiisin. Manatili ka lang rito. Manatili ka lang sa buhay ko. Ngumisi siya nang makita ang aking reaksyon. Tumatawa-tawa siya na parang baliw habang ginagawa niya yon. Inabot kong kutsilyo na nahulog sa sahig dahil sa paghampas niya. Hindi ko matanggap itong ginagawa niya sa akin. Nagsisisi ako na minahal kong katulad niya. Sinayang niya ang buhay ko, kaya hindi ako aalis sa bahay na ito nang hindi nakakagante. Hinawakan niyang babakot mariin itong hinawakan. Ngayong nandito na si Leticia, pagsisilbihan mo kami, Kay. Yun ang gagawin mo para hindi ka makaalis sa bahay na ito. Hayop ka! Sigaw ko at tuluyan ang naabot ang kutsilyo. Agad ko siyang sinaksak sa tagiliran. Umawang ang kanyang labi dahil sa aking ginawa kasabay ng kanyang pagsinghap. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin niya sa tagiliran niyang may kutsilyo na. Anong... Diniinan ko palalo ang pagsaksak hanggang sa lumabas ang dugo. Napaluhod na siya sa aking harapan at narinig ko ang pagtili ng babae dahil sa kanyang nasaksihan. Nanubig ang mga mata ni Ricardo habang nakatingin sa akin. Kahit ako, durog na durog ng puso ko kasi nagawa ko ito. Mamatay kang hayop ka! At nahiga na siya sa sahig nang binunot ko ang kutsilyo. Buhos na ang luha sa aking mga mata. Nanginginig ang aking kamay at inatake agad ako ng matinding konsensya.
Hindi ako gumalaw sa aking kinaupuan hanggang sa narinig ko ang ugong ng ambulansya at police car. Mukhang nag-report ang babae niya. Hindi na rin ako nagpumiglas nang pinusasan ng pulis ang aking kamay. Ipinasok nila ako sa loob ng kanilang sasakyan at pagtingin ko sa bintana, nakalagay na rin sa stretcher si Ricardo habang pinapasok na sa ambulansya. Iyak nang iyak si Tia nang puntahan niya ako sa presinto. Hindi ako nakaimik habang nasa pagitan ng mga bakal na humaharang sa aming dalawa. Totoo bang ginawa mo yun, Kay? Sinisira mo ng buhay mo ko. Kapag namatay yun, baka tuluyan ka ng makulong. Hindi ako nagsalita. Tatawagan ko na lang sigurong nanay mo para... Huwag mong gagawin yan. Napasinghap siya. Baka may maitulong siya sa'yo, okay? Hindi ko kailangan ng tulong sa isang taong inabandona ako ng 2 dekada. Hayaan mo na ako rito. Hindi pwede yun. Alam ko na ginawa mo lang yun kasi pinrotektahan mo lang ang sarili mo. Huwag mong hayaan ang sarili mong mabulok rito, iha. Hindi muli akong nagsalita kahit napahikbi na lamang ang aking tiyahin. Awang-awa na sa akin. Nasaan ang babaeng yun? Nag-angat ako ng tingin sa bagong dating. Nakita ko ang nanay ni Ricardo na galit. Hinampas niya ang selda pagdating niya. Walang hiya kang babae ka? Wala kang utang na loob. Pinatira ka ng anak ko sa bahay niya tapos itong gagawin mo sa kanya? Kriminal ka! Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Hoy! Ang anak mo ang dapat na makulong dito kasi binugbog niya ang pamangkin ko. Sabat agad ni Tia na galit na rin. Ano? May ebidensya ka ba ha? Yung pamangkin mo wala nang ang silbi na nanaksak pa. Sisiguraduhin kong mabubulok yun sa kulungan. Bayaran mo muna mga utang ng anak mo bago mo iluklok sa kulungan ng pamangkin ko. Kung makabanta ka riyan, akala mo kaya mo talagang gawin? Baka pagising ng anak mo may sabihin na siya sa dami ng pinagkakautangan niya. Araw-araw akong binibisita ni Tia sa kulungan para lang hatiran ako ng balita tungkol kay Ricardo at para dalhan din ako ng makakain. Ngayon ko lang na-appreciate ng todo si Tia Marcela. Sobrang bait niya sa akin at siya na rin ang naging nanay ko nang iwan ako ng sarili kong nanay. Nang magpaalam ako dati na makikipag-live-in kay Ricardo, pumayag siya. Hanggang ngayon ay nasa gipit na ako na buhay, hindi niya ako iniiwan. Wala ka bang trabaho, Tia, para bisitahin mo ko araw-araw? Nag-resign ako. Umawang ang labi ko. Ha? Hindi kasi ako pinapayagang mag-absent, kaya nag-resign na lang ako para araw-araw kang mabisita. At saka nga pala naoperahan na yung nobyo mo. Ang nanay mong nagbayad ng operasyon kapalit ng paglaya mo. Nag-ibang reaksyon ko kaya't nataranta si Tia. Alam ko namang ayaw mong sabihin ko pero hindi ko na rin kasi kayang ilihim, Kay. Alam kong nagtatampo ka pa rin sa kanya pero ginagawa naman niyang lahat para lang makabawi sa'yo. May malalim na dahilan kung bakit hindi mo na siya nakita ng 2 dekada. Ngayong nakauwi na siya, gusto niyang bumawi ng todo sa'yo. Kaya sana pagbigyan mo naman si ate. Hinawakan niya ang aking kamay. Walang inang matitiis ang anak. Mahal na mahal ka ni ate. Kaya nung 5 anyos ka pa lang nakipagsapalaran siya sa China para mabigyan ka ng magandang buhay. Kaso nga'y na-in love siya ron. Kaya hindi na nakauwi. Ngayon na lang ulit. Hindi lumambot ang puso ko kahit na pinabangunan ng husto ng aking tiyahin ang imahe ng aking ina. 2 dekada rin siyang nawala sa buhay ko kaya't hindi ko naramdam ang pagiging ina niya. Nakalabas ako kinabukasan sa kulungan. Sinalubong ako ni Tia ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang babaeng ngayon ko lang muling nakita. Mas bumata siya ng husto kesa sa mga alaala ko. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata habang tumitingin sa akin. Ang akala niya ba yayakapin ko siya? Magpapasalamat kasi dahil sa kanya hindi ako makukulong? Kay, ang nanay mo. Ani Tia na halos nagsusumamo na sa akin. Tiningnan ko siya. Kita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Salamat pero sana hindi niyo na ginawa. Ayos lang naman ako sa kulungan Hindi ko rin pinagsisisihan ng ginawa ko kay Ricardo. Anak? Lalapit sana siya sa akin kaso umatras ako. Napasinghap siya at kita ko sa kanyang mga mata ang sakit. Yun na rin sana ang huling pagtulong niyo sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong niyo.
Naglakad na ako para lagpasan siya ngunit humabol siya sa akin at niyakap ako mula sa likuran. Napahagulgul na siya. Hindi ko gustong iwan ka, anak. Hindi kasi ako makauwi nun kasi nag-asawa ko doon. Hindi na ako pinapauwi ng asawa ko lalo na't may anak na kami. Hindi niya rin gusto na makonta ka rito kasi hindi niya tanggap na may anak ako. Ngayon lang ako nakauwi kasi may business ang asawa ko rito. Anak, hayaan mo naman akong makabawi sa'yo, please. Miss na kita, anak. Hindi ako umimik at nagpatuloy siya. Ang gusto ko sana kitang makasama, anak eh. Sumama ka na sa akin sa China. Makakasama ka ron kung pakakasalan mong irereto ng asawa ko. Please anak, pagbigyan mo naman ako. Iyak siya ng iyak habang humihigpit ang kanyang yakap sa akin. Ayokong lumuha kasi ang babaeng itong nag-iwan sa akin. Pinabayaan niya ako ng 2 dekada. Hindi ako nagkaroon ng magandang kinabukasan dahil sa kanya. Kaya dapat hindi ako lalambot. Ngunit sa huli, tinraidor din ako ng sariling mga mata ko. Sa huli tuluyang bumigay ang mga luha na pinipigilan ko at tumulo ito sa aking mga pisngi. Sumama ako kay nanay sa bahay na tinitirhan ng bago niyang pamilya. Kita ko ang malaking ngiti sa labi ng isang babae nang makita ko habang ang katabi niyang lalaki na matanda na. Istrikto ang tingin. This is my daughter, Kay. Pakilala ni nanay sa akin sa asawa niya. Mukhang hindi masaya ang asawa ni nanay na makita ko. Istrikto ang kanya mukha samantalang ang babae na hindi kalayuan sa edad ko. Malaki ang ngiti sa labi. Ni hao! Kumaway siya. Napakurap-kurap ako. Inchik man ang kanya mukha pero may features pa rin na magkatulad kami. She should marry Chinese, Matilda. If you want me to accept her. Yes, husband. My daughter is willing to marry the Chinese you're talking about. Hinawakan ni nanay ang braso ko at binalingan ako. Right, iha? Napatango ako. Yes. Good. I'm letting this happen because I love you, Matilda. I don't accept kids from other father. But you're an exception. So tell her to be good. Parang nawalan agad ako ng gana kasi kung malala na ang buhay ko kasama si Ricardo, mukhang mas lalala pa dahil kasama ko mga taong hindi ko lubos na kilala. Kasali na rin si mama na huling memorya ko ay noong 5 anyos pa lamang ako kaya't wala akong alam tungkol sa kanya. May sarili agad ako na kwarto sa bahay nila. Maganda ito at kasing laki ng bahay ni Ricardo ang kwarto ko. May sariling banyo, walk-in closet, malaking kama at pati malaking TV. Ganito karangya ang kwarto ko na parang nakakahiyang matulog. Kaya naisipan kong lumabas muna sa gitna ng gabi. Para sana magpahangin ngunit napatago ako sa isang haligi nang marinig ko ang boses ni nanay sa teresa ng 2 palapag. I am doing this for you, Shi. Even me, I don't want to go back here. I am contented with our life in China. But you cannot close a deal with the Ying family if you cannot give them what they want. They want marriage, and our daughter is not yet 18. So, Kay is the best for this. We will use her to gain something. I am her mother. She will follow me, no matter what, okay? Kumirot ang puso ko sa narinig. Mama, do you love your daughter? Tanong ng isang babae. Mukhang ito ang anak ni nanay sa Chinese niyang asawa. You are my most beloved, Lucy. Unti-unting kumuyom ang aking kamao sa narinig at umatras. Masyado akong nadala sa paiyak-iyak niya. Pero ang totoo gagamitin lang pala ako. Hindi niya gustong bumalik rito. Kontento na siya sa buhay niya sa China. Meaning, kinalimutan na niyang may anak siya sa Pilipinas. Bumalik ako sa kwarto ko at hindi umimik. Kalalabas ko lang sa abusive relationship. Kalalabas ko lang din sa kulungan. At ngayon, lalabas din ako sa pamamahay na ito. Hindi ko hahayaang gagamitin lang ako at ibabasura lang din sa huli. Kaya nang nakatulog ng lahat, umalis ako sa bahay at hindi na ito muling nilingon. Malaking ginhawa ngayong kontrolado ko ng sarili ko at mas pinili kong mag-focus sa ngayon at sa kinabukasan kaysa ang alalahanin pa ang nakaraan. Umalis ako sa lugar na yon at nagpakalayo-layo. Ngayon ay narito ako sa isang agency. Nag-a-apply bilang kasambahay locally. What is your name? Kay Ang po.
Nagulat ako nang humagalpak ng tawang nag-i-interview sa akin. Kumunot ang aking noo. May problema po ba? Binibiro mo ba ako? Hindi po. Umangat ang isang kilay niya. Totoong Kay ang pangalan mo? Opo. Tumikhim siya. Patingin nga ng birth certificate. Baka nantitrip ka lang ha? Uso pa naman yun ngayon. Binigay ko sa kanya ang aking dokumento. Tiningnan niya ito ng mariin at umawang ang labi niya nang may napagtanto. Ay, totoo nga. Pasensya na miss ha. Bisaya kasi ako kaya't natatawa ko. Iba kasi sa pandinig ang pangalan mo. But anyways, bakit ka nga pala nag-a-apply bilang maid? Kailangan ko ho ng trabaho. Actually, magandang timing mo kasi may isang bahay ang naghahanap ng bagong maid. Chinese to. Ang kaso pang 31 ka na kung ipapasok ka namin doon. Bahagya akong kinabahan. Ano pong problema? Masama raw ang ugali na inchik na ito at kung ano-ano na lamang pinapagawa. Malaki sanang sahod kaso hindi nakakatiis ang mga nilalagay namin sa bahay na yun. Pinakamahaba ng 1 buwan, pero kadalasan 2 linggo o 1 linggo. Nag-aawol agad. Hindi naman siguro yun ang bubugbog ano? Ay hindi naman, actually stricto lang talaga itong si Sir Luhan. Kaya hindi rin ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga kasambahay na masamang ugali. Baka nga may kasalanang nagawa kahit nagalit ang inchik. Ayos lang ba sa'yo yun? Kung kailangan na kailangan mo na talaga ng trabaho, tanggapin mo ito. Napaisip ako, kung tatanggihan ko to ngayon, mapapagastos na naman ako para sa iba ko pang a-applyan. At hindi rin naman ako bago sa mga ugali. Si Ricardo nga napagtiisan ko wala pang sweldo yun. Kaya kailangang pagtiisan kung kampo ng satanas ang amo ko. O sige po, papayag po ako. Kailan ako magsisimula? Bukas, ipapaalam ko pa sa bahay nila na may nahanap na kaming kasambahay. Sa ngayon maghanda ka muna kasi ihahatid ka rin namin bukas ng hapon. Hinatid ako ng staff ng agency kinabukasan sa bahay na aking pagsisilbihan. Halos humaba ang aking leeg sa sobrang ganda at tayog ng bahay na aking pagtatrabahuhan. Sinalubong agad ako ng isang kasambahay na nanlulumo nang nakita ko. Bakit ganyan ang kanilang ekspresyon? Hello po, ako po si Kay ang bago niyong kasamahan. Napatingin siya sa naghatid sa akin at nagpasalamat bago niya ako isinama sa loob ng malaking bahay. Pagpasok namin, nakita ko agad ang iba pang kasambahay na ngayon ay bumagsak ang mga balikat nang makita ko. Diyos me, Manang Cora, magandang babae na naman. Magwawala na naman sa galit yang si Faye. Oo nga Manang, aalis na naman yan. Ay naku, bakit kasi walang aksyon yan si Sir tungkol sa babaeng yun Magiging barn house na naman ang bahay na ito. Litong-lito ko sa mga pinagsasasabi nila. Kaya't napatingin ako sa tinawag nilang si Manang Cora. May problema po ba? Huminga ng malalim ang matanda bago ako tiningnan. Hindi kasi simple ang magiging trabaho mo. Bakit po? Magtatumbling po ba ako? Humagalpak ng tawang isang kasambahay na agad ding pinatahimik. Kinabahan tuloy akong bigla. Kung kaya mong tumambling, pwede mo yang gawin. Pero higit pang magagawa mo sa bahay na ito. Ha? Bakit naman po? Pang 31 ka ng personal maid ni Sir Luhan. Kapag aalis ka pa rito, abay makukumpleto ng kalendaryo niya. Lahat ng mga nagiging personal maid niya, hindi lumalagpas ng 1 buwan rito dahil sinusugod ng baliw niyang ex. Kapag magandang babae, tinatakot. Kapag simple lang sinasabunutan. Nanlamig ako. Wala po bang aksyon yung boss niyo tungkol dyan? Pumupuntang babaeng yun kapag wala si Sir. Ewan ko ba kung bakit hindi niya inaaksyonan ng kabaliwan ng babaeng yun. Hinahayaan na lamang. Kaya ikaw binabalaan ka namin dito. Mapisikal ang babaeng yun. Ngayon pa lang magdasal ka na. Bakit po ako magdarasal sa babaeng yun? Nananaksak po ko. Pagsasabi ko ng totoo kasi ayoko nang tinatakot ako. Umawang kanilang mga labi. Ha? Nagbibiro ka ba iha? Ay naku, hindi po. Nakulong na nga po ako ng ilang araw kasi sinaksak ko yung nobyo kong nambubugbog sa akin. Halos lumuwang kanilang mga mata sa revelasyon ko. Kaya wag po kayong mabahala kapag sasaktan ako ng babaeng yun para lang mapaalis ako sa trabahong ito. Handa po akong maging kriminal ulit. Nagkatinginan silang lahat at peke na tumawa.
Nakakatakot ka naman, iha. Oo, wag mo nang gawin yun, ha. Sa ngayon ihatid ko muna namin sa kwarto mo kasi bukas mo pa makikita si Sir. Bad trip kasi yun ngayon kasi may kinakaharap na problema. Bukas magpa-impress ka sa kanya para naman hindi siya mabad trip, okay? O sige po. Inayos ko ang mga gamit ko pagdating ko sa aking kwarto. Maliit lamang siya na kwarto pero sakto na sa akin. Napaupo na lamang ako sa kama at napaisip. Ngayong umalis ako, ano na kayang magiging buhay ko? Umalis ako sa bahay ngayon kasi tumanggi kong magpagamit. Hindi ako magpapakasal sa isang Chinese para lang makuha nilang gusto nila. Hindi ako bagay para gamitin lang kahit maghanap sila ng iba. Ibabalik ko sa dati ang buhay ko. Napaka-ironic kasi, in-check din ang amo ko ngayon. Napabukas na lamang tuloy ako sa aking cellphone para maghanda ng sasabihin. Dapat ma-impress siya sa akin para gumaan ang trabaho ko. Hindi ko uurungan yung ex niya. Kung mananabunot siya, mananaksak ako. Kaya yung ex niyang humanda sa akin kung guguluhin niya ang buhay ko. Kinaumagahan, maaga akong gumising para maligo't magbihis. May uniforme agad ako ngunit iba ito sa sinusuot ng ibang kasambahay. Kulay puti itong sa akin kasi personal made ako ng amo ko. Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Ate Claire, isa sa mga kasambahay rito at napangisi. Baka ma-inlove ka kay Sir ha? Gwapo pa naman yon. Hindi naman ho ako mahilig sa gwapo. Napaatras ako patagilid nang kinurot ni Ate Claire ang aking tagiliran. Malaki ang ngisi niya sa labi. Sure ka? Oo, sure. Hindi nga gwapo yung ex ko eh. Napakurap-kurap siya. Talaga? Sa ganda mong yan? Pumapatol ka sa halimaw? Hindi ko na siya sinagot. Totoo namang hindi kapugian si Ricardo. Pero totoong minahal ko yun lalo na noong hindi pa pinapasukan na masamang ugali ang katauhan niya. Bumababa na si Sir. Agad kaming napaayos ng tayo sa anunsyo na yun at napatingin sa binatang bumababa sa hagdan. Matangkad ang lalaki at may maputing balat. Sobrang linis ng gupit ng kanyang buhok at formal na formal. Sinalubong agad siya ni Manang Cora. Magandang umaga, Sir Luhan. Where's my new personal maid? Tanong nito kaya tinulak agad ako ni Ate Claire. Muntik na nga akong madapa dahil sa pagkakatulak niya. Napatingin tuloy si Sir sa akin. Kumunot ang kanyang noo. Tumikhim ako. Ni hao? Patanong ko pa yun na sinabi kaya't kumunot lalo ang kanyang noo. Pati si Manang Cora nagtataka sa akin. Naku, kagabi ko pa ito pinractice eh. Ginugol ko lang ang Chinese language na ito. Basta ang laman pinakikilala ko ang sarili ko. Sinaulo ko ng buong magdamag para magpa-impress sa boss ko. Nagpatuloy ako. Wo jiao kayang? O dinye arshi wu swai? Wo hen chi dai neng he? Nagri-ritual ka ba? Pagputol niya sa akin. Nakagat kong dila ko sa tanong niya kaya't nasapo ko ang aking bibig sa sakit. Ouch! Iha, bakit ka nag-i-incheck? Marunong si Sir Luhan magtagalog. Wika ni Manang Cora. Namula ako sa kahihiyan. Sorry po. Ako po si Kayang. Ako ang... I don't care who you are. Simulan mo ng trabaho mo. Lalagpasan na sana niya ako kaso nagsalita pa ako na nagpakuha ng kanyang atensyon. Sisikapin kong magtagal sa'yo. Kakalabanin ko yung babaeng dahilan kung bakit umaalis sa mga maids mo. Huwag ka mag-alala. Poprotektahan kita laban sa kanya. Natawa siya sa sinabi ko pero kita naman na sarcastic ito. Tinaasan niya ako ng kilay. At anong gagawin mo kapag tutungo siya rito, huh? Depende. Ang pinakamalalang nagawa ko sa buong buhay ko ay nanaksak at nakulong. Nagulat siya sa sinabi ko. Yumuko ako para iwasan ng kanyang tingin. Excited na po ako makatrabaho ka, sir. Nang nag-angat ako ng tingin, naibagsak ko na lang ang aking balikat nang lumabas siya ng bahay. Napabuntong hininga ako at napailing na lamang. Mukhang hindi nga magiging madali ang trabaho ko. Luan's point of view. Tuwang-tuwa ako pagpasok ko sa kotse ko nang maalala kong sinabi ng bagong personal maid ko. Pati ang driver ko na si Paulo, takang-taka na sa pagtawa ko. Masaya po ba kayo ngayon dahil nilayasan ka ng magiging fiancé mo, sir? Natigil ako sa pagtawa at sinamaan ng tingin si Paulo. Hindi, bakit? May update na ba sa kanya? Wala naman. Nasabi lang ng mga wang na umalis daw sa bahay ang babae at hindi na muling bumalik. Umigting ang aking panga nang maalala ko yun.
Baka naman may kinalaman na naman si Faye dito, sir. Noong nakaraang buwan sinabunutan niyang personal maid mo kaya umalis. Hindi ako nagsalita. Bakit mo kasi hinahayaan yung babaeng yun, sir? 1 taon na kayong magkahiwalay. Mukhang hindi pa rin siya makamove on. At mukhang ikaw rin dahil hinahayaan mo lang siyang alipustahin yung mga alalay mo. Natigilan ako roon. Tama ba ako, sir? Bakit hindi mo nilang balikan si Faye para tigilan niya na yung ginagawa niya? Pinapahirapan niyo lang yung mga sarili niyo. Napasapo ako sa aking noo. Mag-drive ka na lang. Naisip kong sinabi ni Paulo. 1 taon nang nakalipas magmula nang hiwalayan ko si Faye. Hiniwalayan ko siya dahil imposibleng maging kami. Lalo na sa tradisyon ng pamilya namin. Wala pa sa pamilya namin ang sumuway sa arranged marriage. Ito'y tradisyon na ng mga alta. Kung kaya ngayong ako na lang hindi pa ikinakasal, ako na ang susunod na target. Kaso nga lang lumayas ang ipaparis sana sa akin. Magandang naging relasyon namin ni Faye noong kami pang dalawa. 2 magagandang taon din ang aming pinagsamahan bago sinira ng realidad ang relasyon namin. Nakipaghiwalay ako kasi ayaw ng pamilya ko sa kanya. Hindi matanggap ni Faye ang hiwalayan namin. Kaya nang malamang may personal maid ako, sumusugod siya para lang paalisin. Hinahayaan ko lamang siya kasi galit siya at mapapagod din kalaunan. Pero 1 taon na. 30 katao nang umalis sa pagiging personal maid ko dahil sa kanya. Kaya importante sa akin ang magkaroon ng fiancé para matauhan na si Faye at tigilan niya na ang ginagawa niya. Kaso, umalis at ngayon kasalukuyang hinahanap. Mahal ko pa rin si Faye hanggang ngayon. Ngunit mas importante ang aking pamilya kung kaya sa sobrang pagmamahal ko. Mas gugustuhin kong palayain na lamang siya. Matilda, kung hindi mo mahahanap ang anak mo within this week, hahanap na lang kami ng ibang ipaparis anak ko. Don't waste our time. Yun ang naabutan ko sa meeting room nang pumasok ako. Naroroon na ang pamilya ko at ang pamilya ng babaeng ipaparis sana sa akin. Kita ko ang kaba sa kanilang mukha habang kaharap ang pamilya ko. We will find her within this week, iho. Napatingin na sa akin si Tita Matilda, na kaibigan ng aking ina. Can you wait until next week? She lives in China pero narito lamang sila ng pamilya niya para sa business. May bahay din naman ako sa China at doon ako nagmamanage ng aming negosyo pagkatapos ko rito. Ngunit bago yun, kailangan ko munang magpakasal. Umupo na ako sa bakanteng upuan at tiningnan siya. Tutulong ako sa paghahanap. Ano bang pangalan niya? Give me her information. Anak ko siya noong dalaga pa ako. Her father is a Chinese, kaya half Chinese siya. Naiwan ko siya rito dahil naasawa ko si Shi sa China. Hindi ko lubos kilalang anak ko At ganun din siya sa akin, kaya siguro siya lumayas. Oh, so hindi dahil may kinalaman na naman si Faye. You did not answer my question, tita. What's her name? Her name is Kay Ang. Here. Binigyan niya sa akin ng isang folder at pagbukas ko, bumungad sa akin ng pamilyar na mukha sa passport size photo niya sa papel. Bahagyang namilog ang aking mga mata at may naalala. Nananaksak ba ito? Tanong ko kasi naalala ko na naman yung sinabi ng bagong personal maid ko na kamukhang kamukha ng nasa litrato na ito. Akala ko itatanggi ni Tita Matilda, ngunit namilog ang kanyang mga mata sa akin. How did you know, iho? What? Nananaksak? Is she a criminal, Matilda? Tanong ni Mama. No. She came from an abusive relationship. Nagawa niya yun kasi binubugbog siya ng ka-live-in niya. Paliwanag ni Tita Matilda at muli akong tiningnan. Bakit mo natanong, iho? Kilala mo ba ang anak ko? Nakita mo na ba siya? Oh, hindi naman. Nananaksak kasi yung mga mata niya sa picture na ito. Umangat ang sulok ng labi ko at gusto kong matawa. Sobrang liit ng mundo para mag-apply ang fiancé ko bilang personal maid ko. I bet hindi niya ako kilala. Nagtatago siya sa pamilya niya tapos nagtatago siya sa mismong bahay ng fiancé niya? Nagulat sila nang bigla akong tumawa. Iho, are you okay? I'm fine. Huwag na kayong mabahala. Ako na maghahanap sa babaeng to. I'll make sure we will get married no matter what. Tumayo na ako kaya't sabay silang napatingin sa akin. Saan ka pupunta, iho? Hindi pa tayo tapos.
Uuwi muna ako kasi sisimulan ko ng paghahanap sa babaeng to. Bumalik ako sa bahay na may kakaibang ngiti sa labi. Noong nakaraan, problemado ako kasi lumayas ang nakatakda sa akin. Pero nasa bahay ko naman pala. Nagtatrabaho bilang personal maid ko. Sir, ang aga nyo yata. Anima ng Cora sa pagpasok ko sa bahay. Nasaan ang bagong personal maid ko? Tanong ko. Kita ko ang pagkabalisa niya kaya't kumunot ang noo ko. Bakit? May problema ba? Kasi yung isa naming kasamahan na kasambahay, alam mo namang buntis yun. Nagke-crave ng coconut. Ang gusto niya si Miss Kay ang kumuha kaya umakyat siya sa nyug ngayon. What? Mabilis kong pinuntahan ang likuran ng bahay kung saan maraming nyug. Nakita kong nagsisigawan ng mga trabahante ko habang nakatingala. Kaya mo yan, Miss Kay! Sigawan ng mga kasambahay na pumapalakpak pang nakatingala. Sinundan ko ang kanilang paningin at nakita kong babaeng umaakyat kahit nakasaya. Kaya kitang-kitang suot niyang panty na pula sa ilalim ng kanyang saya. Napahalukip-kip na akong tiningnan siyang nahihirapang ihulog ang nyug. Nang may nahulog siya na isa, nagsigawan ng mga kasambahay. Napalapit na si Manang Cora sa kanila. Nandito na si Sir, pababain niyo na si Kay. Namutla ang kanilang mga balat ng balingan nila ako. Agad silang nagsialisan kaya't naiwan ako at si Manang. Kay, bumaba ka na riyan. Bakit? Di ba gusto niya 3 nyog? Asan na ba sila? Unggoy bang babaeng to? Nandito na si Sir, hinahanap ka. Nagpalingalinga sa ibaba si Kay hanggang sa nakita ko. Umigting ang aking panga. Bumaba ka, utos ko. Oo. Maingat siyang bumaba sa matayog na nyog. Hindi ko maiwasang kabahan sa kanyang ginawa. Pero easy na easy lamang ito. Pero nang nasa gitna na siya ng kahoy ng nyog, bigla na lang dumulas ang kanyang kamay. Kay! Napasigaw na si Manang Cora habang ako'y lumapit na para saluhin siya. Nang tuluyan na siyang nahulog, bumagsak siya sa aking bisig. Pero dahil sa layo ng kanyang pinagmulan, natumba kami pareho't nagpagulong-gulong sa damuhan. Hanggang sa tumama ang aking ulo sa isang bato. Daing ko. Umikot ang aking mundo sa sakit na aking nararamdaman. Pero nang luminaw ang aking paningin, nakadagan na pala sa akin ang dalaga na ngayon ay gulat na gulat. Babangon na sana siya ngunit inipit kong kanyang binti sa aking binti. Nanlaking kanyang mga mata sa akin. Sir! Kasalanan mo ito. Wika ko't napapikit. Sir! Boses yun ni Manang Cora. Diyos ko, may dugo ka sa ulo. Bumangon ka riyan, Kay, at magtawag ka na ng doktor. Sir, ayos ka lang ba? Hindi ko kailangan ng doktor. Ang babaeng tong dapat na gumamot sa akin. Ani ko sabay dilat. Kita kong kaba sa kanyang muka. Nasa ibabaw pa rin siya ng aking katawan. Baka mas lumalayan kapag ako. Bakit? Kasi nananaksak ka? Natawa ko nang sumimangot siya. Bumangon na ako kahit naalis siya sa ibabaw ko. Hinawakan kong ulo ko at may konting dugo nga. Gamutin mo ko, Miss Kay. Yan ang trabaho mo ngayon. At makahulugan ko siyang initian. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Case point of view. Kunot na kunot ang aking noo dahil sa pagtataka ngayong ginagamot kong sugat ng aking boss sa kanyang ulo. Nakaharap kasi kami sa salamin ng kwarto niya kaya't kita ko ang ngisi niya. Parang kanina lang sobrang busangot ang kanyang muka. Ngunit nang bumalik siya, para na siyang sinapian ng espiritu at hindi na mapalagay ang ngiti. Diniinan ko tuloy ang bulak para mapawi yon. Aray! Tapos na po. Pumasok na si Manang Cora na bahagyaring nag-aalala. Iho, mas maganda kung ipatitingin natin yan sa doktor. Hindi naman profesional na manggagamot si Kay. Tama naman. At saka nag-aalala rin ako Baka mas lumala pa dahil sa ginawa ko. Mas maganda kung doktor talaga. Hindi na. Ayos na ako. Tumayo na si Sir at binalingan ako. Hindi mo na uulitin yon ha. Kapag uulitin mo pa yon, ipapaputol ko lahat ng nyog sa buong bakuran. Maliwanag? Sige po. Sinundan ko lang siya ng tingin nang lumabas na siya sa kwarto bago ako sumunod sa kanya.
Naging normal na trabaho lang naman ang mga naunang linggo ko rito bilang personal maid ni Sir Luhan. Hindi ko pa man natitikman ang sinasabi ng agency ang kasamaan ng ugali niya kasi ngumingisi siya kapag nakikita ko na para bang alam niyang sikreto ko sa mga ngisi niya. Teka, hindi naman siguro niya ako pinaimbestigahan, diba? Baka malaman niyang naglayas ako at iuwi niya pa ako kapag nangyari yun. O sadyang palangiti lang talaga siyang tao. Baka mali palang chismis sa kanya. Dumaan ang mga buwan. Nasanay na ako sa amo ko. Sa ngayon wala pa namang babaeng sumusugod sa akin dito sa bahay. Kahit wala si Serikit yung mga kasambahay, nag-conclude agad. Baka nagkabalikan na si Ser at ng ex niya kaya hindi na sumusugod. Umabot na ng 1 buwan si Keo. Sabi ni Joy. Oo nga, tsaka hindi na nagagalit si Sir. Ngumingiti pa nga. Dagdag ni Ate Claire. Di ba may fiancé si Sir Luhan? Napatingin ako kay Joy. Fiancé? Oo, iyan nga ang problema ni Sir last month. Lumayas daw ang itatakda sa kanya kaya't problemado. Pero baka naman nahanap na kaya't ngising-ngisi si Sir. Mukhang hindi ka na mapapalitan, Kay. Wala nang feyeng susugod sa'yo. Natawa ko. Mabuti naman kung ganun. Nagustuhan ko na kasi yung trabahong ito lalo na't may mga kaibigan na rin ako dito. Huwag kang umalis Nagugustuhan ka na rin namin kasi ang kwela mo, kahit na ang pangit pala ng pinagdaanan mo. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na binugbog ka ng dating nobyo mo Ang ganda-ganda mo kaya. Kapag maayos ka na, pwede kitang ireto sa kakilala ko. Hindi yun ang bubugbog. Natawa na lamang ako. Sinong irereto niyo sa kanya? Sabay kaming napatingin sa entrance ng bahay nang dumating si Sir Luan. Agad niyang hinubad ang kanyang coat na kinuha naman ni Manang Cora at tinupi. Itong si Kay sana, Sir. Irereto ko sa kakilala ko. Wika ni Joy na nakangiti. Bakit mo siya irereto? Naghahanap ka na ba ng nobyo? Niliitan niya ako ng mata. Nahiya ako bigla. Hindi naman. Bumuntong hininga siya. Sumama ka sa akin sa opisina, may ipagagawa ko sa'yo. Yun ang wika niya bago niya kami nilagpasan. Napangiwi si Ate Claire nang umalis si Sir. Hindi yata nakangiti si Sir ngayon. Baka bad trip na naman. Good luck Baka ikaw ang pagbubuntungan niya ng inis niya. Sana naman hindi. Pumasok na ako sa opisina ni Sir Luhan. Nakita ko siyang nakaupo sa couch imbis na sa swivel chair niya. Hindi yata siya magtatrabaho. Ano po bang iuutos niyo? Ano bang tipo mo, Miss Kay? Tanong niya imbis na utusan ako. Ha? Magpapareto ka, di ba? Hindi. Nagbibiro lang naman si Joy noon. Napahalukip-kip siya. Talaga? Oo, at saka hindi pa ako handa na magkanobyo kung sakasakali. Baka kasi mali na naman ang aking pagpili. Bakit? Kasi galing ako sa pangit na relasyon, Sir. Bakit mo nga pala tinatanong? May irereto ka po ba? Tumango siya. Oo, sana. Bibigyan kita ng 1 linggong day off kapag papayag ang ireto kita. May kaibigan kasi akong Chinese na naghahanap ng babae. Baka matipuhan ka. Nagningning ang mga mata ko sa narinig. Talaga? 1 week day off? O sige, anong klaseng lalaki ba yan, Sir? Natawa siya sa tanong ko na atat na atat. Kumuha ka na muna ng hapunan, sabay tayong kumain. Talaga? Pwede ba yun? Oo, para maikwento ko sa'yo kung anong klaseng taong irereto ko sa'yo. Kalmadong-kalmado si Sir ngayon kahit nabusangot siya kanina. Kaya kinuha kong oportunidad na yon para paluguran siya sa kung anong gusto niya. Nag-request ako sa cook ng 2 dinner. Bakit? Magsasabay ba kayo ni Sir? Tanong ng cook. Umiling ako. Pilit kong itinago ang hiya. Hindi. Sabi niya 2 kasi wala siyang breakfast at lunch. Palusot ko. Tumango siya kahit may duda sa kanyang mga mata. Kung ano man ang iniisip niya, mali siya. Irereto nga ako ni Sir sa kakilala niya tapos bibigyan niya pa kami ng mali siya. Bumalik ako sa opisina ni Sir dalang tray na may pagkain. Nilapag ko ito sa center table bago umupo sa kanyang tapat. Kumain na tayo. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Ito kasi ang unang pagkakataong sasabay ako kay Sir maghapunan. Kaya nang kinuha ko ng plato ko,
Parang gusto ko nalang kainin ng buo ang plato para matapos agad ako. Ang hirap lumunok ng pagkain kapag kaharap ang boss mo. So, anong gusto mong itanong tungkol sa erereto ko? Hindi ba siya nambubugbog? Sugarol? Lasinggero? Babaero? Tamad? Umangat ang isang kilay niya. Yan ba yung katangian ng dati mong nobyo? Tumango ako't sumubo ng kanin. Hindi, wala sa nabanggit. Sigurado ka ba? Baka hindi mo naman yan kakilala. Sobrang kilala ko. Best friend ko kasi siya. Mayaman, gwapo, matangkad. Chinese. Napangiwi ako sa huli niyang sinabi. Hindi ako mahilig sa incheck. Kita mo tong mata ko? Galing to sa incheck kong ama. Kapag magbo-boyfriend pa ako ng incheck, baka wala nang makikita yung magiging anak namin sa sobrang incheck niya. Humagalpak siya ng tawa kahit ang kanin na kinakain niya lumabas sa bibig niya. Nagulat ako ron. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o hindi. Sorry, paano mo naman naisip yan? Malaki ba yung mata ng ex mo? Oo, sobrang laki. Kaya nga ayaw na akong makatagpo ng katulad niya. Nabaliw na ako ng sobra sa kanya to the point na pumayag ako makipag-live-in. Siya naman ngayon ang nagulat. What? Oo, kaya habang nasa poder niya ako nakilala ko ang tunay na katangian niya. Nung bago lang pala siya mabango kasi mabaho ang tunay niyang ugali. Kapag lasing siya, binubugbog ako. Sumeryoso na ang kanyang muka. Dapat pinakulong mo siya. Ayun nga kaso ako tong nakulong kasi nasaksak ko siya eh. Ayoko na sanang ikwento pa ito dahil mabigat siya sa kalooban. Pero kung dadalhin ko pa ito sa buhay na meron ako ngayon, baka hindi ako makausad. Ang totoo niyan, ipagkakasundo sana ako sa isang Chinese din. Pag-amin ko sa kanya. Estranghero naman itong si Sir eh. Kahit pa ikwento ko sa kanya, hindi naman niya kilalang pamilya ko. Pumayag na sana ako kaso narinig ko si nanay. Sabi niya gagamitin niya ako at hindi naman talaga niya gustong bumalik sa Pilipinas. 2 dekada din niya akong iniwan para lang sa bagong pamilya niya. Ayoko magpagamit, sir. Kaya lumayas ako sa kanila at napadpad ako rito. Ay, parang gusto ko tuloy uminom ng beer. Natahimik si Sir saglit. Mukhang nadala rin siya sa kwento ko. Pwede na nga tong pang MMK eh. Tapos ang title, beer. Kasi iiinom ko na lang lahat ng hinanakit ko sa buhay. Gusto mo bang ireto pa kita? Maingat niyang tanong. Oo naman, di naman porket reto papatulan ko talaga yan. Depende kung matitipuhan ko, sir. Ang gusto ko lang sa offer mo ay ang 1 linggong day off. O sige, sa susunod na linggo, ibibigay ko sa iyo yung address kung saan kayo magkikita. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya masamang tao. Sobrang bait at sobrang pogi rin. Natawa ako. Grabe ka naman sa kaibigan mo, sir. Promote na promote Oo naman, ganun akong kaibigan. Hindi ko na ipinaalam sa mga kaibigan kong kasambahay ang plano kong pagsipot sa kadate ko sa susunod na linggo. Dahil aasarin na naman nila ako. Kaya tahimik na lamang akong naghahanda ng isusuot ko na nilagay ko sa isang bag. Kasi sa CR ng mall ko na lang siya isusuot. Hindi na muli kaming nag-usap ni Sir tungkol doon dahil naging busy na rin siya. Ginagawa ko pa rin naman ang mga inuutos niya. Excited na ako sa 1 linggong day off ko. Gusto ko kasing gumala sana. Magpunta sa mall para mabili yung mga gusto ko. Mga bagong damit para naman may remembrance ako sa trabahong to. Sir, pwede po bang ipakita ang itsura ng irereto mo sa akin? Tanong ko sa kanya matapos kong ilagay sa closet niya mga bagong laba at tupi niya mga damit. Blind date ang concept nyo kahit hindi mo pwedeng makita ang mukha. Kahit pangalan hindi ko pwedeng malaman? Oo, baka isearch mo pa sa internet. Naibagsak kong balikat ko kaya't humarap siya sa akin. Handa ka na ba? Oo naman, handa na yung susuotin ko Bukas na yun, di ba? Sa isang Chinese restaurant? Oo, wag kang malilate Binigyan ako ng 1 day off ni Sir para makapaghanda para sa blind date namin ng irereto ni Sir Luhan. Nagtataka nga ang aking mga kasamahan kung saan ako pupunta. Kasi 4:00 na ng hapon, nakita na nila akong may daladalang bag. Oh, saan pupunta? Hoy, mag-aawol ka ba? Ani Ate Claire. Umiling ako sa kanila. Hindi naman, may pupuntahan lang ako. Uy, bakit may dala kang bag? Ilalagay ko kasi sa bag ko yung bibilhin ko. Huwag kayong mag-alala, babalik ako. O sige, mag-iingat ka. Babalik ka
Tumango ako saka pumanhik na. Hindi ko maiwasang kabahan, kahit na si Sir naman ang nagrekomenda sa akin ng kanyang kaibigan. Kaya naghanda pa rin ako ng spray na may lamang sili sa loob para kung sakaling may gagawing kasamaan, magliliyabs ang hangang mga mata niya. Nakarating na ako sa mall at nagtungo sa kanilang CR para magbihis. Simpleng dress lang ang aking suot at ang aking mahaba't itim na buhok nakalugay. Lip gloss lang din ang nilagay ko kasi ayokong magmukhang burikat sa paningin ng kadate ko. Hindi rin naman bagay sa inosente kong pagmumukha ang pulang lipstick. Mas bagay sa akin yung light lipstick lang and makeup. Pagkatapos kong mag-ayos sa CR, lumabas na ako at nagtungo sa Chinese restaurant na sinasabi ni Sir Luhan. Yung bag na dala ko kanina iniwan ko sa bagger sa mall, kaya nasa akin rin ang numero at babalikan ko bukas. Wala rin akong cellphone kasi yung akin, hindi ko na binubuksan pa para walang makapag-contact sa akin. Payapang buhay ko na wala na akong update sa social life ko. Mas nauna akong dumating sa Chinese restaurant at dahil may pangalan ko na pala ron, iginiya ako ng staff sa nakareserve na upuan. Naghanda talaga ako para sa gabing ito. Nagpractice ako kung papaano humawak ng chopstick dahil paniguradong yon ang gagawin dito. Kadalasan din sa mga customer rito, mga Chinese. Yung iba may halong Pinoy na dugo kagaya ko. Pati ang mga customer singkit din ng mata. Napatingin na lamang ako sa relo ko. Binili ko lang to sa tiyanggian nang napadaan ako kanina para naman malaman ko ang oras. Nasaan na ba yun? Kanina pa ako nakaupo rito eh. Baka naman hindi yun sisipot. Ay naku, sinasayang ang oras ko. Sinabihan pa ako ni Sir Luhan na huwag malilate. Pero yung kaibigan niya pala wala pa rin hanggang ngayon. Napahawak na lang ako sa aking tiyan na kumakalam na. Napatingin na lang ako sa menu at natakam sa mga litrato ng pagkain. Nakita ko. Parang nakakawalang gana ng blind date na ito. Ang tagal dumating. Kapag 10 minutes wala pa rin, uuwi na ako. Bahala na siya riyan. I'm sorry I'm late. Nabuhayan ako nang marinig ko yun. At narinig ko rin na hinila niya ang upuan kahit inayos ko muna ang sarili ko. Habang nakatakip pang menu sa mukha ko bago ko siya hinarap. Ayos lang. Nabitin sa ere ang aking sasabihin nang makita ko kung sinong nasa harapan ko. Mula sa kanyang malinis na gupit, gwapong muka, hanggang sa kanyang formal na kasuotan. Nakumpirma ko na si bossing ito. Napatayo ako nang makita ko siya. Bakit ikaw nandito? Asan yung kaibigan mo? Ngumisi siya. Nagbibiro lang naman ako. Ha? Irereto ko sana yung sarili ko sa'yo eh. Napasinghap ako sa kanyang ginawa at napatakip ako sa aking bibig. Unti-unti akong napaupo at hindi makapaniwala siyang tiningnan. Ano ba yung sinasabi mo? Nasaan ba yung kaibigan mo? Ako yun. Ako ang kaibigan. Hindi ba halata sa mga sinabi ko? Mayaman, gwapo, matangkad, at mabait. Naibaba kong kamay ko sa bibig ko. Scam yung panghuli. Hindi ka naman mabait. At saka bakit mo naman irereto yung sarili mo? May gusto ka ba sa akin? Imbis na sagutin ako, tinawag niya lang ang waitress at sinabi ang order namin. Hindi ko naintindihan ang pagkaing in-order niya. Sagutin mo ko sir, hindi ako nagbibiro. Bumaling na siya sa akin. Hindi rin ako nagbibiro. Hindi ba kayo nagkabalikan ng ex mo? No. Di ba may fiancé ka? Hinahanap mo? Natigilan siya saglit. O di ba? Anong balak mo sa akin? Gagawin mo akong kabit, ganon? Nako, grabe na talagang kamalasas nangyayari sa buhay ko ah. Kung hindi naman galing sa bugbog, gagawin mo pa akong kabit. Wala na akong fiancé. Hindi ko na siya hinahanap. Bahala na siya sa paglalayas niya. Natigilan ako. So, seryoso ka? May gusto ko sa akin? Oo. Napasinghap muli ako. Kung hindi lang ako nakaupo baka bumagsak na ako sa sahig kasi nanghihina yung mga tuhod ko. Kaya nirereto kong sarili ko, okay? Kasi gusto kong maging boyfriend mo. At hindi ako tutulad sa dati mong nobyo. Hindi kita ili-live-in kasi pakakasalan kita kung gusto mo. Halos hindi ko naramdamang dila ko sa sinasabi niya. Parang natuyubig lang aking lalamunan. Kay, di ba naghiwalay kayo ng ex mo kasi ayaw sa kanya ng pamilya mo? Kung gusto mo akong maging girlfriend, siguradong aayaw rin ng pamilya mo sa akin. Pobre lang ako at walang natapos at... I don't care. Ilalaban ko ito this time. And they will like you. May lahi kang in-check. Hindi ako marunong mag-Chinese. Yung Chinese na laro lang ang kaya ko. Huh?
Dumating na ang order namin na maingat na inilapag sa lamesa. May chopsticks doon kaya't iyon agad ang una kong kinuha. Hindi ko alam kung ano yung mga pagkaing nasa lamesa kaya't kailangan kong itanong kay Sir. Sir, ano yan? We're on a date. Kay, just call me Luhan. Okay, Luhan, ano yung mga pagkain na to? Bago to sa paningin ko eh. Una kong itinuro ang maliit na pagkain na bahagya pang umuusok. Nakalagay ito sa bamboo steamer. Sinubukan kong kunin to gamit ang chopstick pero kahit ilang araw na ako nagpa-practice, hindi pa rin makuha-kuha. Nakagat ko tuloy ang ibabang labi ko para pigilan ang iritasyon. Kaso, mabilis na napansin ni Luhan yun kaya tumayo siya. Bakit? Iusog mo yung upuan mo, magtatabi tayong dalawa. Ha? Halos bumagsak ang puso ko na dumadagundong na ngayon dahil sa kanyang ginawa. Napausog ako sa aking inuupuan nang tuluyan siyang lumapit hilang kanyang upuan at umupo siya sa tabi ko. Marahan niyang kinuha ang aking kanang kamay at iginiya niya sa tamang paraan ng paghawak ng chopstick. Ganito mo kunin. Hindi ko na halos marinig ang kanyang sinasabi kasi mas naririnig ko pa ang tibok ng puso ko. Ilang beses akong napalunok at yung mga mata ko parang humuhugis puso. Kay. Natauhan ako ng tinawag niyang pangalan ko. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Ang hirap pala ng chopstick. Susubuan na lang kita gamit ang chopstick ko. At isinubo niya sa aking bibig ang pagkain na hindi ko alam kung ano yon. That one is steamed pork dumplings, darling. Do you like it? Tumango ako kasi hindi pa ako tapos ngumuya. Good. Hindi ko maiwasang matakot sa sarili kong nararamdaman. Matapos kasi ng pagkain namin may naghatid sa kanya ng bulaklak at ibinigay niya ito sa akin. Para ba sa akin to? Oo. Natulala ako sa aking nakita. Napakaganda ng pulang rosas at totoo ito. Ito ang unang pagkakataong nakatanggap ako ng bulaklak. Kahit si Ricardo, hindi ako nabigyan ng ganito. Hindi naman sa hindi niya afford. Sayang lang daw yung pera kasi mamamatay lang din naman to. Nagustuhan mo ba? Oo naman, ang ganda. Paborito kong bulaklak ito. I'm happy that you liked it. Anong kasunod nito? Personal made mo ko tapos ganito? You won't be my personal maid anymore. Ha? Hindi naman pwede yun. Kailangan ko ng trabaho. Bibigyan na lang kita ng pera buwan-buwan. Umiling ako. Hindi pwede yan. Tsaka nakakahiya kapag nalaman ng iba sa bahay. Baka akalain nilang ginagayuma kita. So, what should we do then? Kinagat kong ibabang labi ko. Sikreto na lang muna, Luhan. Kung seryoso ka talaga sa akin. Matagal bago siya sumagot. O sige, sikreto na lang muna. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yon. Katabi ko nga sa kamang bulaklak na bigay ni Luhan. Kaya mas lalong hindi ako nakatulog ng maayos. Kaya kinaumagahan, antok na antok ako habang tumutulong sa kusina. Ginabi ka ng uwi ano? Tanong ni Manang Cora. Saan ka ba galing? May kinita lang po ako. Mabutit hindi ka hinanap ni Sir. Usually maaga yung nagigising pero ngayon tulog pa rin. Namula ako bigla nang maalala ko na naman yung date namin sa gabing yon. Parang may paru-paro na lumipad sa loob ng aking tiyan. Ayos ka lang ba? Namumula ka. Ayos lang po. Naku baka magkasakit ka ha. Magtatrabaho ka ngayon. Actually, day off ko po ngayon. 1 linggo po ang day off ko Nalaglagan pa nga ni Manang Cora. Talaga? Paano nangyari yun? Si Sir bang nagsabi? Opo, kaya nagpapahinga lang po ako ngayong araw tapos bukas baka gagala po ako. May babalikan din kasi ako sa muli na iwan yung bag ko ron. Sana naman nandun pa yon. May iba pa namang mapagsamantala. Wala naman pong importanteng gamit ron Manang Cora pero sana naroon pa. Ginamit ko ang buong day off ko sa paggala sa bayan. Bumili ako ng bagong cellphone at bagong SIM. Para naman may gamitin ako sa araw-araw. Wala naman akong nabalitaan na hinahanap ako kahit malaya ko na lang napaligayang sarili ko sa magagandang tanawin sa bayan. Kaya sobrang gabi na nang umuwi ako. Bakit ka ginabi? Halos napatalon ako sa gulat nang makita ko si Luhan sa sala. Nakatayo na siya at nakahalukip-kip. Maingat kong isinara ang pinto. Nakalimutan kong oras Ang ganda pala kasi sa bayan. May amusement park. Gumala ako. Sana nagsabi ka sa susunod na umalis ka. May bagong phone na ako. Gusto mo ba ng numero ko?
Lumapit na siya sa akin at hinapit ako sa bewang. Gabing-gabi na kahit kaming dalawa na lang. Yup, give me your number. Para alam ko kung nasan ka maglalakwat siya. Hindi pa naman kita boyfriend para malaman mo. Kailan mo ako gagawing boyfriend mo? Tumibok ng mabilis ang puso ko sa tanong niya. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ka naman nagtatanong eh. Mas hinapit niya ang aking bewang. Kung ganon, pwede ba kitang maging girlfriend? Naging malinaw na sa akin ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ako mapakali lalo na sa tanong niya. Sige, boyfriend na kita, pero secret muna ah. Narinig ko ang pagmura niya ngunit tumango siya. Sige, boyfriend muna ako pero secret muna. Pero dahil tayo na lang ang gising ngayon, pwede naman siguro kitang halikan ano? Since boyfriend mo naman ako. Uminit ang pisngi ko pero marahan akong tumango. Oo, pero sa pisngi muna. Pumikit ako para hintayin ang kanyang halik sa pisngi. Pero naidilat ko ang aking mga mata sa gulat nang sa labi niya ako hinalikan. Hindi na tayo mga bata para sa pisngi maghalikan. Sa labi agad. Hindi pa rin ako makapaniwala na boyfriend ko na ang boss ko na si Luhan. May takot man sa akin pero sinubukan ko ulit. Lalo na't hindi naman sila magkatulad. Kahit sikreto lang kami, nagagawa naman ng paraan para lang makaraos kami sa isa't isa. Tutungo ako sa opisina niya o di kaya sa kwarto niya para lang mairaos namin ang bago pa naming relasyon. Ang hirap ding magpigil ng ngiti pero nagawa ko pa rin dahil ayokong mahalata ng iba. Natatakot ako sa maaari nilang sabihin sa akin, kaya mas maganda kung sikreto muna kami. Umabot din ng ilang buwan ang aming relasyon at masasabi ko na kakaibang boyfriend si Luhan. Kahit nasa isang bahay lang kami, wala akong nakitang pagbabago sa ugali niya. Lumambing nga lang siya sa akin kasi girlfriend niya ako. Tuluyan ko nang iniwan ang nakaraan ko para pagbuksan ng bago ko. Masaya ako ngayon sa piling ni Luhan at palagi kong pinagdarasal na sana magtatagal kami. Kay, napapansin namin na madalas ka nang umingiti. May boyfriend ka na ba, iha? Tanong ni Manang Cora nang nasa labas kaming dalawa. Nagdidilig ng halaman. Boyfriend mo ba si Sir Luhan? Munti ko nang maitapat sa kanyang host sa gulat. Ho? Wala namang mali, iha. Kung boyfriend mo si Sir, kaso alam mo namang may fiancé yun, di ba? Baka ikaw lang din ang kawawa sa huli niyan. Nalungkot ako bigla't bahagyang natauhan. May relasyon po kami, Manang Cora. Hihiwalayan ko na lang ba siya lalo na't wala namang patutunguhan ng lahat ng ito? Hindi naman sa ganun, iha. Pinapaalala ko lang sa'yo. Ayokong matulad ka sa ex-girlfriend niyang halos mabaliw ng hiwalayan niya. Napalunok ako. Concerned lang ako sa'yo kasi ang bait mong dalaga. Nagmula ka sa pangit na relasyon, kaya't ingatan mo sana ang puso mo, iha. Parang may humaplos sa puso ko. Hindi ako kailanman nakaranas ng may pakialam ang tao sa akin, bukod kay Tia Marcela. Ngayon, kahit hindi ko kadugo si Manang Cora, concerned siya sa akin. Salamat po. Tinapik niya ang aking balikat saka iniwan niya akong mag-isa kahit nagpatuloy na lamang ako sa aking pagdidilig. Nasa may gate na ako at malapit na akong matapos nang napansin kong paghinto ng isang kotse sa labas ng gate. Napatayo ang security guard at lumapit para tingnan ito. Hindi ko sana to bibigyan ng pansin kaso padabog na sumara ang pinto ng kotse at agad sumugod ang babae sa nakabukas na gate. Kaya huli na para harangin ang security guard. Ikaw si Kay, di ba? Agresibong wika ng babae na maganda ngunit may galit sa kanyang muka. Miss, bawal ka rito. Wika ng security guard. At hahawakan na sana nito ang braso ng babae kaso winaksi nito. Don't touch me! Ako nga, bakit? How dare you? At nabitawan kong host nang bigla niya na lamang akong hinila sa buhok. At dahil mabilis ako, hinila ko rin siya. Bitawan mo ko! Sino ka ba? You don't know me? Hindi ba naikwento ni Luhan kung gaano kong kabaliw, ha? You pretended to be his personal maid para lang mapalapit sa kanya, ha? Ano bang sinasabi mo? Bitawan mo nga ako! Sa sobrang gigil ko, naitulak ko siya kaya't napaupo siya sa damuhan. Inayos ko ang aking buhok at ang security guard naman nagtawag na ng tulong. Hindi ko hahayaang maikasal ka kay Luhan. All this time, ikaw palang dahilan kung bakit kailangan akong hiwalayan ni Luhan. Nagtataka na ako sa sinasabi ng babaeng ito. Ano bang sinasabi mo?
Hindi ako ikakasal kay... Liar! Ikaw ang fiancé ni Luhan, di ba? You ran away from your family dahil ayaw mong magpakasal. Pero ang ginagawa mo rito, nakikipagbahay-bahayan ka with your fiancé? Ano? Tumayo siya mula sa pagkakaupo at susugurin na sana niya ako kaso mabilis din ang kamay ko. Pinulot ko ang hose na may tubig at itinapat ito sa kanya. Naligo tuloy siya. Ah! Diniinan kong pagkakatapat sa kanya. Ayan, maligo ka. Ilusyonada. Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Ah! Nilabanan niya ang tubig para lang makalapit sa akin. At nang nakalapit, nagawa niya pa akong sampalin kaya't nabitawan ko ang hose. Hindi ako ilusyonada. Wag na wag mo akong gagawing baliw because I did my research. Kung hindi ko makukuha si Luhan, dapat wala rin siyang makakatuluyan. Mampay! Natatarantang wika ni Manang Cora nang dumating sila. Napalingon ako sa kanila at kita ko na may bahid ng takot. Nang tingnan ko kung bakit, may hawak na palang patalim ang babae. Baliw ka ba? Sasaksakin mo ko? No one can have Luhan but me! Sigaw niya. At sasaksakin na sana niya ako kaso napigilan ko ang kanyang kamay. Kaya nag-agawan na kami sa kutsilyo ngayon. Tawagin niyo si Sir Luhan! Bilhes! Kaya siguro ayaw ni Luhan sa'yo kasi ganito ka. Hindi matanggap ang lahat. Yes, hindi ko talaga matatanggap kasi bakit kailangan mong umepal kung mahal namin ng isa't isa? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako kailanman umepal sa relasyon nyo. Nung may relasyon kayo, may relasyon din akong inaatupag kaya. Stepfather mo si Shi Wang, di ba? At ina mo si Matilda Wang. Kamunti ka na akong mawala ng lakas sa paghawak sa kamay niya nang marinig kong pagbanggit niya sa pangalan ng nanay ko. Bakit mo siya kilala? Because I did my research. Pamilya sila ng kasosyo ng pamilya ni Luhan. At ikaw? Ang fiancé niya. Tuluyan na akong nawalan ng lakas sa paghawak sa kanyang kamay dahil sa matinding gulat kaya't nagkaroon ng babae ng oportunidad na paslangin ako. Ngunit bago niya pa yun magawa sa akin, may isang katawan ang humarang sa aming dalawa at siyang sumalo sa saksak ng babae. Natumba ako sa biglaang pagharang at narinig ko na lang ang daing ng isang pamilyar na boses. Sir! Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at agad na patayo. Ang babaeng sumaksak kay Luhan, nagulat din sa kanyang pagharang. Kaya napaatras siya. Gulat na gulat. Luhan! Tama na. Faye, please. Tumawag kayo ng ambulansya at pulis. Luhan, why can't I have you? Ang babaeng yan lumayas na yan, di ba? At sinisisi mo ko kasi akala mo akong dahilan kaya siya naglayas. Nahanap mo siya at hinayaan mo pa siya rito. Napasinghap ako. Si Luhan ang ipinagkasundo sana sa akin? At alam niya yun? Hindi ko na inisip ang nararamdaman ko dahil mas nag-aalala ako kay Luhan na nasaksak. Napaluhod siya sa damuhan ng bunutin niyang kuntsilyo mula sa tagiliran niya. Hindi na rin nakatakbo pang babae kasi nahawakan na siya ng security guard bago dumating ang mga pulis at ambulansya. Nakumpirma kong katotohanan nung nasa ospital na kami. Nakita kong pamilya ni Luhan at ang pamilya na aking tinakbuhan. Naistatwa na lamang ako nang yakapin ako ni nanay. Anak, ayos ka lang? Hindi ako nakasagot. Hanggang ngayon ay pinoproseso pa ng aking utak ang lahat. Kung papaano kong nalinlang sa simula pa lang. Na matagal na pala akong nakakulong sa pilit kong tinatakasan at na-inlove pa ako sa kanya. Ngayong mahal ko ng lalaking yon, madali na lamang sa kanila na gamitin ako. Anak, alam ko namang may tampo ka. Mabutit nariyan si Luhan para. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Pagputol ko na ikinagulat niya. Anak, gagamitin mo ako? Ang kapal naman ng mukha mong gamitin ako para lang sa negosyo ng asawa mo. Umuwi ka na sa China. Maghanap ka ng iba. Hindi ako magpapagamit sa'yo. Anak, ano bang sinasabi mo? Naluluha niyang wika. At sinubukan pa akong hawakan ngunit hindi ko siya hinayaan. I don't want to go back here. I'm contented with our life in China. But you cannot close a deal with the Ying family if you cannot give them what they want. They want marriage, and our daughter is not yet 18. So, Kay is the best for this. We will use her to gain something. I'm her mother. She will follow me, no matter what.
Ganyan ang sinabi mo sa pamilya mo sa gabing yun. Narinig ko yun. Huwag mong sabihing itatanggi mo sa harapan ko dahil wala ka talagang nararamdamang pagmamahal sa akin. At gagamitin mo lang ako. Anak, it's just a misunderstanding. Sinabi ko lang yun sa asawa ko kasi hindi kanya tanggap. I'm just trying to make him accept you para makasama na kita. Sinabi ko lang yun para kumbinsihin siya. Hindi yun totoo. Pagod ko siyang tiningnan. Hindi ako magpapagamit sa'yo. I will never do that to you, anak. Dismayado ko siyang tiningnan pero hindi na nagpatuloy pa ang aming salitaan ng nararamdaman dahil inanunsyo na ng doktor na maayos ang kalagayan ni Luhan. Pumasok na ang kanyang pamilya sa loob ng kwarto niya pero ako, nanatili lang ako sa labas. Ngayong alam ko na ang buong katotohanan, hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kanya. Alam niya kung sino ako. Alam niya na fiancé niya ako. Dapat ba talaga akong magalit? Lumabas ang ina ni Luhan sa kwarto at tiningnan ako. Hinahanap ka ng anak ko. Nakagat kong ibabang labi ko saka pumasok. Kita ko ang pagliwanag ng mata ni Luhan nang makita ko. Kay, hindi ko alam kung bakit mo inilihim sa akin. Tingin ko pinaglaruan mo ko kasi alam mong akong pinagkakasundo sa'yo. Siguro sinadya mo na paibigan ako para wala akong kawala kapag nalaman ko ang katotohanan. That's not true. Hindi ako magpapakasal sa'yo, Luhan. Hindi ako magpapagamit sa pamilya na wala naman sa akin buong buhay ko. I love you, but I cannot marry you. Hinawakan niyang kamay ko. Then, we won't get married. Please, hindi ka naman siguro makikipag-break sa akin, di ba? Gagawin ko pa lang. Hindi ako papayag. Kung pakakasalan mo ako, sisiguraduhin kong dahil yun sa mahal natin ng isa't isa. Hindi dahil sa negosyo ng pamilya natin. Nanubig ang mga mata ko. Nagsinungaling ka pa rin sa akin. Kasi aalis ka kapag nalaman mo na akong fiancé mo. Hindi ka magtatagal sa poder ko kapag nalaman mo yun. Kaya ginawa kong natural ang lahat. I want you to fall in love with me. Pero ako itong bumigay agad. I love you, Kay. Hindi ko siya sinagot. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Will you forgive me, darling? Nakagat kong ibabang labi ko. I promise this time, hindi na ako magsisinungaling. I will be honest to you all the time. My family will understand kung hindi muna tayo magpapakasal. Hindi ka gagamitin ng pamilya mo kasi magpapakasal tayo nang naaayon sa gusto mo. Okay na ba yun? Nang hindi ako sumagot, hinila niya ako kaya't muntik na akong tumabi sa kanyang kama. I love you. Huwag ka na magalit. Ang sakit na nga ng saksak ko, magagalit ka pa. Mas gugustuhin ko pang masaksak ng paulit-ulit kaysa magalit ka sa akin. Napairap na lamang ako at hinayaan na lamang siyang halik-halikan ako sa pisngi at yakapin ng mahigpit bilang pagsusori niya sa akin. Kinasuhan ng pamilya ni Luhan si Faye dahil sa kanyang ginawa. Marami na rin kasi siyang naging biktima ng pananabunot at iba pa. Kaya sigurado ako na hindi siya makakawala. Ilang araw lang din na natili si Luhan sa ospital kasi na-discharge na siya nang umayos ng kanyang kalagayan. Hindi na rin umimik si nanay pero ramdam ko na gusto niyang magsalita. Ngayon ay nasa family gathering kami para pag-usapan ng tungkol sa negosasyon nila. I will allow my son to prolong his relationship with your daughter before they get married, Matilda. Wika ng ina ni Luhan. Gusto nilang mas payabungin pa ang kanilang relasyon bago yon. Kaya habang may relasyon pa sila, magkakaroon tayo ng koneksyon. You don't have to worry about the business kasi tutulong kami. Thank you. Wika ng asawa ni nanay. Gusto nilang maikasal dahil mahal nilang isa't isa and I respect that. Pero may hangganan ng kondisyon na ito. Luhan, after 2 years of your relationship, dapat na kayo magpakasal ni Kay. Kailangan mo kasing magtungo na sa China to handle our business. Kailangan mong dalhin si Kay doon para hindi kayo magkalayo. Hinawakan ni Luhan ng aking kamay sa ilalim ng lamesa. Is it okay with you, Kay? Pagkatapos ng 2 taon magpapakasal tayong dalawa. Kita ko ang pag-asa sa mga mata ni nanay nang tumingin ako sa kanya. Gusto niya akong makasama at palagi niyang sinasabi na hindi niya minimin ang sinabi niya sa gabing yon. Nakahinga ako ng maluwag doon pero hindi ko inamin sa kanya na naniniwala ako. Gusto kong bumawi pa siya sa akin. Pero dahil mahal ko si Luhan,
Wala akong magawa kung hindi tanggapin na lamang ang kapalaran ko. O sige, pwede naman kahit pagkatapos ng 1 taon, Luhan. Napasinghap silang lahat. Talaga? Tumango ako. Oo, para pwede mo na akong isama sa China. Kung ganun, maaari mo ba itong isuot bilang pagpayag mo na engage ka na sa akin? Naglabas si Luhan ng singsing sa harapan ng aming pamilya. Namangha ako sa ganda ng singsing. Kinuha niyang kaliwang kamay ko at isinuot yun sa daliri ko. Naririnig ko na ang sariling pagtibok ng puso ko dahil sa nakita. Ang ganda, saktong-sakto sa akin. Kinuha niyang muli ang kamay ko at hinalikan ng likod nito. I love you, Kay. I love you too, Luhan. At nagpalakpakan ng mga pamilya namin nang hinalikan ako ni Luhan sa harapan nila. Pulang-pula ang aking muka kaya't itinago ko sa kanyang dibdib ang aking muka para iwasan ang kahihiyan na nararamdaman. In-enjoy muna namin ang pagiging magkasintahan namin ni Luhan. Live-in din kami gaya nung una kong naging relasyon pero sa puntong ito, prinsesang-prinsesa naman ang trato sa akin ng aking fiancé. Sa gitna rin ng aming relasyon, nagawa ko na ring makilala si nanay at ang kanyang binuong pamilya sa China. Nakabanding ko ang aking kapatid na si Lucy at kahit malamig ang asawa ni nanay, may tinatago rin naman itong kabaitan. Niregaluhan kasi niya ako ng sasakyan noong nag-birthday ako kahit hindi naman ako marunong mag-drive. Masasabi ko na nahanap ko na ang para sa akin. Matapos ang pangit kong nakaraan, nagawa ko pa rin bumangon at magsimulang muli. Tia, ikakasal na pala ako sa susunod na buwan. Ikaw ang maghahatid sa akin sa altar ah. Ani ko nang binisita namin si Tia Marcela sa kanila. Ha? Bakit ako? Hindi ba't dapat ang nanay mo? Ikaw naman ang naging nanay ko noong wala siya. Tia, gusto ko sana na ikaw. At hindi mo ba ako namimiss? Titira na ako sa China pagkatapos kong ikasal. Matatagalan bago mo pa ako makikitang muli. Emosyonal niya akong tiningnan. Masaya ako para sa iyo, okay? Nahanap mo ng tunay na kaligayahan sa buhay na ito. Maraming salamat, Tia Marcela. Kasi hindi ako lalaking ganito kung pinabayaan mo ko. At saka ko siya niyakap ng mahigpit. Sobrang gaan sa pakiramdam na napatawad ko na ang lahat. Sobrang gaan sa pakiramdam na binitawan ko na ang bigat sa puso ko para maglagay ng panibago. Yung magaan at kayang-kaya kong dalhin ng pangmatagalan. Marami akong natutuhan sa mga naging karanasan ko sa buhay. Tao lang ako, nagkakamali. Pagkakamali man na nakilala ko si Ricardo pero minahal ko naman siya. Nakawala ako at nakilala ko si Luhan. Lahat ay may dahilan at ngayong binuo niya muli, hindi na ito mababasag pa. Ikinasal kami ni Luhan matapos ang 1 taong palugit. Pagkatapos ng kasal namin sa Pilipinas, nagpakasal din kami sa China suot ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Grabe ang adjustment ko sa bago kong tahanan, pero hindi ako kailanman pinabayaan ng aking asawa. Ang lamig pala rito, Luhan. Kaya magyakapan na lang tayo palagi para hindi ka nalalamigin. Ani Luhan na halos sakupin ng buong espasyo ng aming kama. Mayakap lang ako. Napapikit na lamang ako at di namang yakap ng aking asawa hanggang sa makatulog. Wakas.